Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Muling nandito tayo kay Kuya Uming. Yes, kasi meron akong ibalita sa inyo mga kabayan. No, so far so good, no, pero bahala na. Basta nandito ako ngayon para magbalita ng good news para kay Kuya Uming po mga kabayan. Yes, noong nakaraan ay nahanap na po natin ang paraan kung paano po o kung saan po natin siya matatayuan ng bahay kubo mga kabayan. Pero naging maganda nga po yung balita. Pero ngayon po mga kabayan, medyo lilihis yung good news. Paano nga ba ito, no? Kaya habang kausap ko po kagabi yung balita nga po na malita sa atin, no? At sabi ko, puntahan ko muna si Kuya Uming, kausapin ko muna si Kuya Uming kung siya ay papayag. Mas maganda po mga kabayan na magagaling po kay Kuya Uming kung ano man yung balita na dala-dala ko po para sa kanya. Kaya sa umagang ito mga kabayan, tara, samahan niyo po kami at kausapin po natin si Kuya Uming sa bagong balita. So ayan, nandito na nga po tayo kay Kuya Uming. Titinan natin kung nandiyan pa din. Hello! Ayun, si Kuya Uming. Good morning ulit, Kuya Uming. Kumusta po kayo dyan? Wow! Nagkakape. Nagsasaing si Kuya Uming. Nasaan pong takip niyan? Iniinit nyo po. So ayun po mga kabayan, naabutan natin si Kuya Uming. Iniinit niya yung kanyang sinaing. Siguro nagsaing siya kagabi, no? And then nag-coffee po siya mga kabayan. Ayun, no? Saan po galing yung kape nyo? Binigay sa team. Ito. Tanghalian nyo, tamang-tama, nagsaing siya. Sabi ko nga, bibilan namin siya ng ulam at saka kanin kasi para pagdating namin hindi na yung magsasaing pa siya, no, tapos hirap pa sa panggatong dahil basta po mga kabayan. Pero pagdating namin nakasaing na po pala. Tapos na kayo nagkape? Anong partner sa kape? So Kuya Uming, kumusta po ang umaga nyo? Kayo ba ay nakatulog kagabi? Nakatulog naman kayo? Nakatulog kayo kagabi, hindi nyo ba iniisip yung balita nung nakaraan? Yung good news na kayo ay magkakaroon na ng bahay son. Masaya po ba kayo? Masaya. Masaya po kayo dahil magkakaroon na kayo ng magandang tahanan. Ibig kong sabihin, yung simpleng tahanan na hindi po katulad nito. Kaya masaya po kayo. Ready na ba kayo? Kung sakaling makakalipat kayo sa bagong tirahan nyo, okay lang po sa inyo na doon kayo. Walang problema. Hindi na po kayo dito babalik. Hindi na. Okay, sige. Ngayon mga kabayan, sabi ko nga, no, nung pumunta ako dito kay Kuya Uming mga kabayan, wala akong ibang pinagdasal, no, kasi sabi ko mananawagan tayo sa ating mga sponsors na kahit kapiranggot na matirahan po mga kabayan para kay Kuya Uming. And then habang nagsasalita ako mga kabayan nandito, lumilipad yung utak ko, no, lumilipad yung utak ko mga kabayan kung saan namin siya mapakiusapan na matirikan ng kapiranggot na bahay kubo niya. Kasi nakita naman natin yung sitwasyon ng Kuya Uming mga kabayan, no, yun talaga. Kaya parang nagsasalita akong mga kabayan, para bang mayroon ding bumubulong dito sa tainga ko na okay, sige, meron na, wag mo nang alalahanin, merong taong tutulong, willing na magbigay ng matatayuan, parang ganyan. Habang nagsasalita ako dito, no, meron ding bumubulong dito. Yun pala mga kabayan, pagbalik dito sa isang team natin ni Makoy, no, ay talagang good news, no. Hindi pa naman ako natapos dito, hindi pa ako natapos dito sa pag-vlog mga kabayan. Bumalik ka agad si Makoy na merong siya nakausap na magandang balita na paglilipatan ni Kuya Uming. O diba, sabi ko, oh my God, ako nag-iisip nga ako, sabi ko paano kaya saan tayo nito pagkatapos ng vlog dito.
mag-iikot-ikot tayo dyan, maghanap-hanap tayo, magtanong-tanong tayo kung kaning lupa yung mga nandyan na pwede tayong magtayo. Diyos ko mga kabayan, talagang gumawa din ng paraan, no, yung Diyos na may taong ginamit na mabigyan tayo ng mapagtayuan ni Kuya Uming. Kaya ang ganda, ang sarap ng pakiramdam ko nakaraan, Kuya Uming. Kasi kahit napagod kami, galing kami ng Asinggan, kahit napagod ako mga kabayan and everything, gawa doon, gawa dito, lahat, naging karpintero, naging pintor, no, lahat na, naging mason ako mga kabayan. Whole day, talagang kinarer ko po mga kabayan, pero natanggal yung pagod ko nung nabalitaan ko mga kabayan na merong taong magbigay o matatayuan ng bahay kubo ni Kuya Uming na si Nanay Yolanda and Tatay Glenn. Naku po mga kabayan, kagabi pinagdasal ko talaga sa mga kabayan, sabi ko sana po Panginoon itong mga klaseng tao tulad ni Nanay Yolanda and Tatay Glenn, bigyan nyo pa sila ng kalakasan ng katawan sa araw-araw at bigyan nyo pa ng yaman, kasi sila yung mga taong kapag meron ay nangingibabaw yung awa at pagmamahal sa mga kababayan natin, sa mga nangangailangan, na marunong din silang magbigay, marunong din sila mag-share, marunong din magpahiram, marunong din sila magpakain doon sa mga taong nagugutom, kumbaga, no, idoble mo pa yung mga biyaya na binigay niyo po sa kanila. Kasi yung mga binigay mo na biyaya sa kanila mga kabayan, sabi ko ay sinishare din po nila, binabahagi din po nila. Yun talaga ang dasal ko kagabi mga kabayan. Kaya ngayon, binalikan po namin si Kuya Uming. Kuya Uming, binalikan po namin, no, binalikan kita sa umagang ito. Meron na naman akong bagong balita sa inyo. Pero itong bagong balita ko sa inyo Kuya Uming ay kayo po ang mag-decide, hindi na po ako, ha? Sasagot lang po kayo, nasa inyo po yon, kung gusto nyo, kung willing kayo or hindi. Wala naman pong problema kung ayaw nyo, wala naman din pong problema kung gusto nyo. Basta nandito lang po ako magbalita sa inyo, no, yung isang magandang balita din po mga kabayan. Sa ngayon ay maraming magagandang balita po para kay Kuya Uming, kung ano ba talaga, kung saan ba talaga komportable, kung saan ba talaga siya dapat, no, kung ano ba talaga ang pipiliin niya. So Kuya Uming, ready na po ba kayo sa balita ko ngayon? Ready na kayo sa balita ko ngayon? Ha? Hindi pa? Okay, sige. Para maging ready kayo, sasabihin ko po sa inyo. Kuya Uming, meron pong gustong magkop-kop sa inyo. Meron pong gustong magkop-kop o merong gustong kukuha sa inyo na doon kayo titira sa isang lugar. Papayag po ba kayo? Merong isang tao na gustong kumuha sa inyo or magkop-kop. Doon po kayo patitirahin. Ituring daw kayong pamilya or tatay or kapatid sa taong gustong kumuha sa inyo or kumupkop sa inyo. Okay lang po sa inyo? Pag-aralan ko katlong buwan lang. Po? Katlong buwan lang pag-aralan ko na muna. Okay. So pag-aaralan muna ni Kuya Uming. Pag-iisipan nyo po. Kumbaga, pag-iisipan ni Kuya Uming ng Hindi ko po kasi Bible. po? Hindi ko pa gaano kilala. Hindi nyo pa gaanong kilala. So mahirap daw po lilipat na hindi pa daw niya gaanong kakilala. Kumbaga nahihiya kayo. Kumbaga hindi nyo pa nakikita yung tao kung sino yung magkop-kop sa inyo. Ganun po ang ibig yung sabihin. Okay. So ganito po kasi mga kabayan, meron tayong solid viewers, no, na laging nakasubaybay sa ating programa po mga kabayan. Ngayon, isa si Kuya Uming. Actually, mga aitas po sana mga kabayan. Pero sabi ko, wala akong mahanap ng mga aitas na gusto niyang kupkupin, no? Pero ito si Kuya Uming po mga kabayan,
ay gusto din niya, willing din po siyang kupkupin si Kuya Omeng dahil meron siyang bukirin po mga kabayan, no? Meron siyang bukirin, tapos meron siyang kubo doon sa bukid niya, tapos may mga pananim. So kukunin niya si Kuya Omeng para merong taga caretaker, kumbaga madaling salita, may taga dilig ng mga pananim, no? Or magbantay doon sa mga pananim niya, tapos nandoon na sa kubo, kumbaga meron na siyang matitirahan doon mga kabayan. So ngayon, nag-uusap po kami mga kabayan, sabi ko, sige po, kausapin ko po muna si Kuya Omeng kung siya ay papayag, no, kung siya ay willing sumama po sa inyo or tumira doon sa ibang lugar, at yung magiging obligasyon niya, natural, no? Yung magiging trabaho niya doon sa lilipatan niya, para alam din po yung mga kabayan, aware siya, no? Kaya sabi ko, sige, puntahan ko po bukas si Kuya Omeng at kausapin ko. Kasi ako ay nandito lang tutulong kung ano yung para kay Kuya Omeng po mga kabayan, no? Maganda naman yung suggestion ni Ma'am. Ang sabi kasi niya sa akin, kunin ko si Kuya Omeng, gawin ko siyang, ituring ko siyang tatay, pamilya, hindi ko siya ituring ng iba. Sabi ko, maganda naman din. Kasi, halimbawa, meron siyang sahod, no? Meron siyang matitirahan. Ang gagawin niya, magdilig or magdamo or magbantay doon sa bukid, malilibang si Kuya Omeng. Kumbaga, doon, ang advantage po doon mga kabayan, no? Ay meron ng taong magmumonitor sa kanya, kumbaga, no? At titingin-tingin sa kanya, magbigay ng pagkain, importante yung magbigay ng pagkain, tapos disweldo pa siya mga kabayan. Dito po kasi mga kabayan, no, ang disadvantage po dito mga kabayan, oo, mabigyan po namin siya ng bahay, oo, mabigyan po namin siya ng pagkain. Kailang, paano pag nasa malayo akong lugar, no? Paano pag naubusan siya ng pagkain? Paano pag nakauwi ako ng ilang buwan ng Rosales na matagalan, kumbaga, kasi kami palayo ng palayo yung aming misyon. So doon, may kubo na, meron ng kukup-kup sa kanya, hindi siya maubusan ng pagkain, may sweldo siya, no, malilibang siya. So yung mga advantages po yun mga kabayan. Yun nga lang, ang sabi ko ni Kuya Omeng, nasa kanya yung decision, hindi po magagaling sa akin. Hindi naman na minor di si Kuya Omeng po mga kabayan, no? Nasa kanya na po yung, kung yung offer ng ating solid viewers na kukup-kup sa kanya, no, kung tatanggapin niya po. Kasi kung ako mga kabayan, ha, kung ako si Kuya Omeng, ang gagawin ko ay sasama ako, kumbaga, no, sasama ako. Tapos at least hindi na ako maghahanap kung saan-saan na diskarte na makabili ng pagkain po mga kabayan. Kasi si Kuya Omeng mga kabayan, kung wala kami dito, kung hindi kami makapaghatid ng ayuda, no, ay syempre, kaya nga lagi siya wala dito mga kabayan kasi umaalis siya, tapos naghahanap siya ng pagkain. So ngayon, ang sagot ni Kuya Omeng is pag-iisipan daw po niya ng ilang buwan po kami, ilang buwan nyo po pag-iisipan yung offer ng ating viewers, yung manunood sa atin, mga ilang buwan po po? 3 months. So pag-iisipan daw po ni Kuya Omeng ng 3 months, no? May mga inspector kasi ma'am. Po? May inspector, bumababa. May mga Inspector. inspektor. Saan? Dito sa lupa? Sa daanan? Check ko. Chine-check nyo? Check ng inspector. Chine-check nyo? Doon sa kabila. Chine-check kayo ng inspektor. Sino yung mga inspektor na yon? Sino yung mga taong yon ang nagche-check sa inyo? Sino po? Ito, Amyanan. Taga-Amyanan? Bakit? Pinabalis kayo? Titigin daw. Magdadamo? Pinapahinto. Pinapahinto yung magdamo.
sa ngayon po Kuya Omeng ay aming respetuhin yung inyong desisyon. Kung ano man yung naging pasya nyo doon sa aming magandang offer, no? Respetuhin po namin yun. Antayin po namin yung tamang oras na makapag-decide po kayo at willing po kayo sumama doon sa isang viewers natin na may puso din na gustong makatulong sa inyo na kahit papaano para hindi na kayo mag-isip kung saan kayo kukuha ng pagkain. Ha? Nasa inyo pa rin po yung desisyon. Mag-aantay kami Kuya Omeng kung kailan yun. Sabi nyo 3 months. Okay, sige. 3 months. Kukumustahin ko kayo, no? Kung talagang willing na kayo or hindi pa. Okay? Kuya Omeng, yung gustong kukup-kup sa inyo ay taga Bulacan po. Taga Bulacan po ang gustong magkup-kup sa inyo. Meron na kayong matitirahan doon na kubo, tapos may magdidilig-dilig lang kayo ng mga pananim, no? Tapos may sahod kayo, may pagkain kayo, and everything ibibigay po sa inyo. Po? O yun po yung gusto magwiling. May sahod kayo, may pagkain kayo, may kubo po kayo doon. Ituturing kayong pamilya, ituturing kayong tatay. Hindi po kayo ituturing ng iba. Yun po yung bilin at sabi ng ating solid viewers na gustong magkup-kup po sa inyo. So pag-iisipan nyo po. Okay. Okay, sige po. Yun po yung kasagutan ni Kuya Omeng. Mag-antay tayo ng 3 months. So doon kay ma'am na gustong kumup-kup. Ma'am, napuntahan na po natin at makikita at mapanood makikita at mapanood nyo po ito. Marinig nyo po kung anong sagot ni Kuya Omeng, no? Siguro sa ngayon, no, kailangan mo na mag-isip ni Kuya Omeng para hindi siya mabigla. Siyempre, si Kuya Omeng po mga kabayan, sana'y mapag-isa. Marami siyang mga kapatid, maraming pamilya, pero ginusto ni Kuya Omeng na manirahan na mag-isa po mga kabayan. Siguro gusto niya laya, freedom, talagang ito ang gusto niyang buhay, no, mas pinili niya siguro ganitong buhay kasa makitira sa mga kapatid or makitira sa mga kaanak or makitira sa ibang, basta may mga tao kasing ganyan na ayaw makarinig, ayaw punahin, ayaw makarinig ng ibang salita, ayaw makarinig ng mga advices, ayaw makarinig ng punahin. Kumbaga ayaw magpaturo. May mga taong gusto tumira o manatili mag-isa kasi gusto nila desisyon lahat na walang magiging sagabal, no? Hindi natin lahat alam kung ano ba talagang punot dulo sa mga nangyayari o buong storya sa buhay ni Kuya Omeng mga kabayan. Lalong-lalo na ngayon, hirap siya magsalita, hindi niya masabi sa atin lahat, no, hindi niya lahat ma-express kung ano bang nagiging problem, ano ba talaga ang dahilan kung bakit mas pinili niya ditong tumira sa mga ganitong tirahan na Diyos ko mio, halos tirahan ito ng mga ahas mga kabayan, yung kanyang tinutulugan ngayon. Kaya katulad ni Kuya Omeng po mga kabayan na sanay mag-isa, no? At sanay na yung pagising mo sa umaga, bahala ka kung uupo ka dyan or kung kikilos ka dyan, no? Walang magmamando sa'yo, walang mag-uutos sa'yo, walang pupuna sa'yo. May mga ganyang tao mga kabayan. Kumbaga, may mga workers po mga kabayan na ayaw mapuna ng mapuna sa mga manager o ayaw mapagsabihan o maturuan. May mga ganyan. So, ang ginagawa ng iba, kasi ayaw na may boss, ayaw na merong amo na pinapakisamahan, o nagtayo sila ng sariling business nila, hawak na yung oras nila, ayaw nilang napapagalitan, ayaw nilang napagsalitaan, etc. etc. May mga ganyan. Hindi naman po lahat, pero may mga ganyang klaseng tao. 'Di ba? So, ngayon, si Kuya Omeng po mga kabayan, no, mukhang nalungkot siya. Siguro, napag-isip-isipan niya, nag-iisip siguro sa, ano kaya ang gagawin ko? Maganda naman ang offer. Ano kaya ang gagawin ko? Kailang siguro panibago na naman ang pakikisama. Kailang siguro panibago na naman ang tirahan ko. Marami siyang palaisipan ng mga kabayan. Kumbaga, no, sa dala-dala nating balita. Okay, Kuya Omeng, tanungin ko po kayo ulit.
Willing po ba kayo pumunta ng Bulacan doon sa taong gustong magkop-kop sa inyo? Papayag po ba kayo? Oo, hindi. Oo o hindi? Pasya na ho. Pasya. Po? Pasya na ho. Pasyal. Pasyal lang ang gusto nyo. Ay ano po? Pula ka na ho. Bulacan. Opo, sa Bulacan. Oo o hindi? Gusto nyo pong pumunta? Oo o hindi? Oo. Ha? Pasya na ho. Po? Pasya na ho. Po? Okay. Kaya lang, pag-iisipan nyo ng ilang buwan? 3 months, ma'am. 3 months. Willing naman po siya mga kabayan. Yun nga lang, medyo matagal-tagal, pag-iisipan po natin ng 3 months. So, may lamok po dito Kuya Omeng, ganunin nyo po sa, yan. 3 months po mga kabayan. So, ano po ngayon? August, September, October, November. So, by November po mga kabayan, doon natin malalaman yung desisyon ni Kuya Omeng kung siya ay lilipad ng Bulacan, no? Kung siya ay manatili dito sa Pangasinan. Okay, sige Kuya Omeng. May dala-dala kaming pagkain. Ito po, ulam at chicken. Kain po muna kayo dito Kuya Omeng. Kuha po kayo ng pinggan, lagay nyo po. Kain po muna kayo. So ayan po mga kabayan. Hindi pa siguro ito nag-almusal, nagkape lang siguro. So ayan po mga kabayan, kasi ito yung naabutan ko kanina. Ayan. Galing din po ito sa atin. Ayan, may open na kape. At nakita ko nga, ito yung naabutan ko kanina. Ay, kabayo ka. Ito yung naabutan ko kanina mga kabayan. Nagsaing siya, no? Para siguro sa pang-almusal niya. So ngayon, pakainin natin kasi may bit-bit nga po tayong ulam at kanin po mga kabayan, para kakain na lang siya. Itong bagong saing niya or ininit niyang kanin, o pwede niyang kainin mamayang gabi kasi marami namang ulam na binili ko mga kabayan, no? At tipid naman si Kuya Omeng sa ulam, kaya sabi ko sige. May manok pa dyan. May manok din po dyan Kuya Omeng. Kunin niyo po, manok. O dito po kayo. Kunin niyo po yung manok. Kuha kayo ng manok. May ano pala yan, Shanghai. Tamang-tama, gulay. O, kuha kayo ng chicken. Yan. O, opo po kayo dito. Nasaan na po yung mga upuan? Puto, ma'am. Naputol na dahil dito sa pwesto mo na Pantay. hindi pantay. Palita ko lang, ma'am. Ha? Palit ko lang. Palitan mo na lang? O, wag na, hayaan mo lang. Hindi mo naman sinadyang sirain yung upuan. Sige, okay lang. Importante, buo pa rin yung lamesa mo. Pag may awang Panginoon, bibili na lang tayo ulit ng upuan. Kasi paano mga kabayan, kahit matibay yung upuan, kung ganito naman, slanting, tapos mga bato-bato pa. Siyempre, plastic. Diba? And then, ganyan yung lupa, daming bato. Ang bigat ni Kuya Omeng, kasi si Kuya Omeng malaking tao si Kuya Omeng. Tangkad pa si Kuya Omeng sa akin mga kabayan. Siguro nasa mga 6 footer si Kuya Omeng po mga kabayan, kasi ako 5'6" lang. No, matangkad po siya. Lalo na siguro kung hindi siya nakuba mga kabayan, ang laki-laki niya tingnan. Masarap ulam? Ha? Masarap? Sige, okay lang po. Para mamaya, pagkatapos nyo pong kumain, at least busog na kayo, no? Tatanungin ko po kayo ulit. Malay natin, makapag-decide na kasi busog na eh. Baka mamaya gutom lang. Or hindi pa nakapag-almusal. Hindi pa masyadong gumagana yung utak. So after kumain mamaya mga kababayan, tanungin natin ulit sa pangatlong pagkataon kung isasagot ni Kuya Omeng ay consistent ba talaga doon sa mga tanong natin mga kabayan. Wow, sarap. Gulay, yan ang paborito ko. Isa sa mga paborito kong ulamin, Shanghai na gulay. Ulam tayo. Manok. Marami ha, marami to.
Para mamaya, tamang-tama yung sinain nyo kanina, mamayang hapunan na lang, ne. Normal lang po mga kabayan. Kahit naman ako siguro, no, ako, opinion ko, ang ganda ng offer, no? Pero, maganda yung offer, may mga palaisipan din. Mag-iisip ka din. Kahit ako normally, wow, ang ganda naman ng offer, gusto kong pumunta. Pero syempre magtatanong yung sarili ko, ano kayang meron doon? Magiging okay kaya ako doon? No? Kahit sabihin natin mabait yung mag-aampon, paano kaya yung paligid doon? Magugustuhan ko kaya? No? Magtatagal kaya ako? Makakasundo ko kayo yung mga tao nandoon? Yung mga ganun. Ano yung mga ganun? Maraming katanungan sa sarili mo. Kaya normal lang nasa Kuya Ome pag-iisipan niya. Mas maganda nga naman yung pag-iisipan niya para hindi din niya pagsisihan pagdating ng panahon. 'Di ba? Siguro sa 3 buwan mga kabayan, grabe na po yun. Grabe na po yun. Napakalaking panahon na po yung mga kabayan. Napakahabang panahon na po yun para pag-isipan yung desisyon na willing siyang pumunta doon sa Bulacan mga kabayan. Okay lang, respetuin po natin yun. Huwag natin madaliin. Kasi mahirap naman po mga kabayan na madaliin natin, presahin natin siya ngayon, no, agad-agad, na hindi natin sasabihin sa kanya yung paglilipatan niya. Hindi natin sasabihin sa kanya kung meron palang kukup-kup sa kanya na magulat na lang siya. Baka hindi rin siya magtagal mga kabayan. No, baka hindi siya abutin ng 1 araw, 2 araw, aalis din po siya mga kabayan kasi nagulat siya sa kanyang paglilipatan, no? Hindi rin siya magtatagal, kumbaga aalis din siya doon sa kanyang bagong tirahan, kumbaga. Kaya tama lang po 'yon na respetuhin muna natin yung kanyang desisyon, mag-antay tayo, pero willing naman siya. So, merong possible na makapunta ng Bulacan si Kuya Oming mga kabayan. Kailangan lang po natin antayin yung kanyang final decision. Okay. May lamesa siya mga kabayan, hindi naman din siya makakain dito. Iyan yung upuan din niya na ginawa ng mga pulot-pulot din, no? Ginawa niyang upuan at diyan siya madalas umuupo. No, so ayan po mga kabayan, sa nais pong tumulong sa ating mapagmahal and very generous ng mga sponsors po mga kabayan, no, ay nananawagan tayo na buksan muli yung ating puso para sa bahay kubo na kahit sobrang liit, 4 na yero po mga kabayan, konting kusina, no, konting lutuan, na simpleng kusina lang, may tapa lang na ganyan, ay ayos na po yon. Compare mo dito mga kabayan. Yun lang po yung kailangan ni Kuya Oming, no? Lalong-lalo na pinapatira lang siya lang mag-isa. Hindi natin alam kung hanggang kailan siya diyan, no? Kaya yung simple lang. Kaya nananawagan po tayo sa ating mga mapagmahal na sponsors, nawa ay mabigyan din po natin ng pag-asa na simpleng tulugan po ni Kuya Oming po mga kabayan. Maraming salamat po in advance. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.